Okay. Presenter yung repeat repeat. Pero Mr. was organized. Okay, we are team of 11 from Ortigas, Sport, Makati, Green Hills, Alabang, and UBEL. OJ from UBEL stays with Bobby Ray. Si Randall Jones ko yun. Yes. Kasama niya. So Randall has been, Sobrang blessing daw siya. he went to Macau one time, tapos na-bless siya in seminar. Wow. So, kinausap niya ako, sabi niya, I wanted to do college with you, just let me know. Tapos nalaman ko na lang siya as part of the in Israel. So this is the Western Wall. So yung first 3 days, I would suggest that we go for, basta pinlan out ko na yung future 10 days. It should be 14 days. Tapos sabi nga ni Pastor Joe, I think we could encourage some. I talked to some people already na if they can go there tapos 1 month, maximize nila. Kasi 3 months yung ano eh. They can stay 3 months. Kaya lang medyo mahal talaga siya. But it's okay. So yung for 10 days, 14 yung pinaka 3 days. Kasi 1 day na yung travel eh. Papunta, tapos pabalik. So bawas na agad 12 days na. Pumunta kayo dyan. Yes. Naglagay rin kayo ng ganyan. Nag-inserting kayo ng mga... Hindi, grade lang. Hindi ako nakakuha ng mga, pero so Punta anyway, kami dyan. it was, Pero kailangan maglagay ka ng ganyan. Really? Tulog. Oh, yeah. they have this na yung tawag dito, nilalagay nila, scripture. Oh. Okay. So, punta ka doon, tapos... Yung mga cracks na lahat naman, daming papel yan, mga parang prayer request. Nandito sa Siya daw lang naman magpapel, kasi siya pinakantali. May kinakabahan. Wala sa last time. Kinakabahan si Jason. Si Jason, basta talaga. Yeah, tapos pagdating namin doon, of course, Marites is there. Jerusalem yun, so doon lang siya. Tapos si Richard also part of the Sunstar travel. Na first time yun eh, para in the future we can evaluate. We're also helping, kaya we got the Sunstar kasi this is sa Deacons. These are the people who went there and they are helping Bobby to be the representative para maging legal access. So far, inaayos nila para yung job opportunity. So Bobby staying there and Marites. Ito yung mga pinuntahan namin. Yung 3 days, kinompact namin talaga lahat ng, sabi ni Marites, kaya naman pala na yung 7-day tour going 3 days. So actually 3 and a half. Saan ito? This is the wedding at Cana, yung Cana. So we got a taste of the wine, may mga nagpapakasal dyan, you know, so talaga nangyari yung place. So anywhere we go to, kasi Ano sa tingin mo? Kasi baka maka-idea tayo. yung iba talagang post na nagpapakasal. So anywhere we go to, parang yung ginagawa ni RA, wala kaming tourist guide, pero kami na lang. Kung ano yung nangyari sa Bible, we read the passage, then we pray. So parang ano ito, come alive, parang ito. So, and then this is the Via de la Rosa. Imagine, Yeah, sino mo yung Via Dolorosa, that's the... Eh, pag naglakad kami doon, dahan-dahan lang kasi you wanna walk the footsteps of Jesus. Baka maano mo eh, malampasan. So parang ang naalala ko nung nag-review going around Jerusalem, parang yung may cartoon na Lighthouse. Yung generation, tapos nire-relieve mo yung moment, parang gano'n. So medyo, kasi nga may spirit na parang gano'n. So, which is, it happened naman din, di ba? So ito yung dito yung sinabi ni Jesus, upon this rock, I will be your God. So meron silang mga description, mga kung ano yung place na yun. So, and then this is the Jordan River. Nagkaroon kami ng devotional, namatay si Jesus. And also, ang dami nang papabaptize ulit. And ang dumi-dumi ng tubig. So, you will just see yung water, hati siya. So, part ng border siya. No? So, anyway, kahit madumi yung tubig. Kung siya daw lang nabaptize doon, ha? Mapabaptize sila kahit marumi yung... Si Nick siya nag-baptize. So, anyway, Kabalo this is ba? also... Rabbi. During this devotional, this is also special kasi somebody shared it, yung kasi pag-baptism, di ba yun yung start ng ministry niya. So we prayed for those, there are 4 of them from 4 na start ng ministry nila. Tapos first
10 days nila sa Jerusalem pa. So, tapos this is the lowest sea level. Napasama mo yun ba? Oh, yeah. Okay, so yung pinaka-lowest na sea level. Tapos ito na yung from the Mount of Olives, you see the Nakikita mo yung dome. Kaya pag doon ka lang, magbasa ka lang ng Bible, Jesus was sitting at the Mount of Olives. So feel mo ngayon yung, wow, kitang-kita mo lang. Ano yung nasa Tsaka between that and this is a Kidron Valley, yung valley yan eh. Pwede na rin lakarin kasi tuyo na siya. Pero talaga, nandiyan ang Absalom's monument. Oh, sa ilalim, sa gitna ng ano na yun. yeah. Tapos everywhere you go, you can see soldiers, they have M16, parang wala lang, you'll not feel frightened. It's just normal for them. Tsaka wala yung mga bala nasa bag. And, pero, you know, parang kung hindi ka sanay, parang, di ba, parang nakakatakot sa anong ginagawa dito, parang dito, may kudeta na. Pero doon, it's just normal, anywhere you go. Ito, nasa Masada kami, nakita ko itong mga young people na ito, nagtutour din sila. So, they were, yun nga yung sinabi ni Bobby, tama yung sabi niya na, hindi problema yung engaging, ikaw yung engage sila. Hindi ko nalagay yung picture dito sa airport, parang napipicture lang kami. Yung sumasama, picture. Parang gulat ako kasi first time ko parang I-step ng sila yung parang Pilipino, yung madami bigla. So walang problema sa pakilala ka pa lang, sila magpapakilala na sa'yo. Si Mirna ba yan? Mirna Alaba? Feli. Feli and Merly. Alam mo. Babalik sila ng February. Tapos this is the Messianic Jew service, yung nag-lead na worship dito si anak ni R.A. So, sample lang. Internationals, different kinds of Jews. May mga Israeli Jew, German Jew. Mahaba yung service because they really took the time to pray for their nation. Makita mo talaga yung heart nila to pray, protection, blessing. May sister, mga tatlo yung nag-pray, yung mga lalaki, after the praise and worship. So, and then this is now Tel Aviv. So after 3 days, this is the Azrieli Center, yung parang triangle yan. Yan yung pinaka-center. Ang tight ng security dito. This is a mall. There's mga offices and then the train station. So we conducted the business seminar in the All Filipino Church. Ito contact ni Marisa Albert. Yung sinabi ko last time na until umalis kami, walang makuhang place, hindi namin alam. Tapos yung pala on the while na-arrange na ni Marisa Albert. So nakita namin siya our first night in the street. Nagkataon lang sa amin, you're not contacting us. So biglang ito na yung church na to. And just like what I said before, meron silang offering, tapos may missions. So nakakatuwa sila kasi they're really committed. Kahit Pilipino lahat ito. And then they have a big banquet after the service. And they were so glad to meet us. Ang daming na-connect din kami na mga fans ni Randall sa Facebook. Nagpuntahan din dyan from Haifa, Lalayo, kasi na-connect. And all these Filipinos are, majority of the Filipinos, siguro 95%, caregivers, yung mga OFW doon. Yeah, parang kinategorize nila pag Filipinos, caregiving yung mga trabaho. Tapos pag construction, Chinese, Korean, business, parang gano'n. So, na-meet namin yung, of course, the ambassador because of the connection with Albert de Rosario. The daughter is Meg, the wife of Pastor Dennis Isleta. So, sinabi ni Pastor Dennis na gusto niya pa sanang bigyan kami ng grand welcome. Grand welcome. Tapos, sabi niya, wag na lang low profile na lang. So, anyway, nangungulit talaga sa niya, please. So, wala pa nung pasok nung pumunta kami. Pinapasok niya lahat ng mga staff. Minute namin. Tapos, a week before, Vice President Binay was there. Then we went to the Golan Heights. Kasi meron tayong mga 120 soldiers na nandun. So, kaya mabango yung natin sa Israel because of that also. Yung tour na ginawa niya sa amin, saka in-explain niya yung buong Israel.
Yun yung ginawa niya kay Vice President. So, brief lahat ng mga nangyayari doon and how many Filipinos, and they said mga 20,000 yung recorded. Tapos may mga 10 pa sila na assuming na. So we pray for them. They prepared a big banquet for us. Nag-prepare tayo sa kumain. We prayed for them. Nung una, sabi ni Pastor Dennis, sabi niya, sasabihin ba natin? Sabi, huwag muna. Tapos pagdating namin doon, parang he's so welcoming, very accommodating. Tapos marami, may nabanggit sa before, the organizations that we're meeting here every third Sunday of the month. So, parang feeling ko, sabi ko, kung sabihin na natin, sabi ko, wala naman siguro problema. So, sinabi nga namin yan, lalo pa sa Pilipino naman to. So, ano ka na ito nasa Bacolod, makita niya yung victory, itong babae, ito yung parang vice ambassador. Okay, so we prayed for them, they were so blessed, and we really had a great talk. Ang dami namin mga nalaman about Israel, especially Tel Aviv. The embassy is in Tel Aviv. Okay, so Bobby was encouraged to attend. Sabi niya, you are welcome to come together with the 43 organizations, regularly meeting right here at this table. So, matenda si Bobby, mamaya makita kayo yung picture. So, yan. Tapos ito na yung Tel Aviv, ito na yung harapan ng hotel namin. And I think we can get this for future trips, mga activities. Ito yung Mediterranean Sea na to. Tapos, parang it's a summer place for them. Pero, okay yung hotels and yung place. Ito na yung Tel Aviv basically. This is also one ride to Tel Aviv University. So we had morning devotion, as always, every day. Tapos ito, sa bus pa lang, on the way, on first day, on the way to Tel Aviv, it's so easy to engage the students. You can talk to them, you can, ito si Benny, kasi may dalang camera, photographer siya, professional, diba? So meron din camera itong si mga estudyante. So you can open up any conversation with them kung ano yung meron ka. And then they will just, they'll be known to say, you're from Philippines, you're Christian. So wala ka na, hindi ka na, no holds bar talaga, hindi ka na sabihin ko kaya dito. So, they're very welcoming. This is the entrance of the university. Very excellent university, the best in the whole Israel. Second lang daw, Hebrew University. I've never been to the Hebrew University, but sabi ni Marites maganda daw. So ito yung entrance niya, Tel Aviv University. Open to the public ito. Kasi ito yung umpisa pa lang muna na nakilala ko na in-accommodate na kami papasok sa kasi niya may alam may ID ganyan. So just go with me. So tinur na kami sandali. This is the entrance. This is the Diaspora Museum. So because of this, you can anybody can go. So we will have Diaspora Museum kasi it's open to the public. And may bayad yan, but you have to go through. This is inside the university. Big museum, and if you want to know anything about Israel or the Jewish people, andyan siya. So hindi namin natapos yun kasi sobrang laki niya. And may mga miniatures sa mga synagogue, and very nice. It's commendable to go there. There's a synagogue inside the Tel Aviv University, so kung pumasok din kami, tapos pinanood namin yung mga, this is during lunchtime, they pray. This is the hallway at the campus. Very clean, very excellent, very big. And the people they love the campus, they love the nation, they love the campus. And so anyway, ito yung isang para makita nyo lang yun. Kilala nila ang Philippines sa mga beaches, and they love Filipinos. You can feel it talaga na kung mga kakilala ng Philippines. So in English, very talaga sila. Yes. About 5 years old, nag-aaral ng English. So they're very fluent. You can talk to them. They're not intimidating. They're not
Sorry. So, Anyway, ito yung may mga Asian sa campus. Ayan, mga taga Hong Kong na meet namin. And then merong church in Tel Aviv. There's a church in Jerusalem, church in Tel Aviv. Na-meet namin kasi ito mga taga umattend sila ng church. Tumattend sila ng church in Tel Aviv. So sabi ko kay Bobby, attendan niya one time, it's outside our campus. And para ma-feel niya lang. So they also attended another fellowship. So this is also the South African that I met. 1 month pa lang siya, but 4 years siya dyan. PhD siya, industrial engineering. Teacher din siya, tapos nag-PhD. So, interested siya sa Bible study, Christian Baptist siya. So, yung nagsabi, do you have a Bible study here? I want to join. So, ito yung usapan namin na kasama na siya sa Bible study. Mag-meet na sila regularly by the day. And then, before kami umalis, yung last day namin, may lumapit sa akin, Burmese naman. 2 years siya na mag-aaral sa amin, miss na miss niya. Nakita niya, mukhang ako ng Asian. Sabi niya, I've been looking for an Asian. I'm so lonely, I want to go back to study. So, tapos sinabi ko nga, there's siya, can I come? Can I join the Bible study? So, kasama siya, si Mo pangalan, pero babae. Mo. Okay, ito yung cafeteria nila na campus. And this is an American Jew, taga-LA, 8 years na siya, pero ayaw na ayaw niya Israel. Yung mga masyado daw rude, pero mas matagal na siya. Teacher siya, pero nung nakita niya kami, tonto siya, tapos tinulungan niya kami dun sa bus station, train station, sa teacher also. And then this is from Sweden naman, ito yung nakakausap ko din, na-reach out ko. And si Bobby will be very intelligent guy, but that's from a broken family from Sweden. Tapos siya yung spend time ko the whole 3-4 days na lagi kami nagkikita, cafeteria, coffee, and very open siya, dami alam sa scripture, so but anyway, I connected to Bobby. Marami kaming na-connect. Actually, for me, palang 10 yung na-connect ko with Bobby. And Bobby will try to talk to them, kumbaga para to learn yung Jewish language, yung Hebrew language, para mag-usap na sila conversation. Kasi gusto nila yung nag-uusap sa coffee. Yeah, so this is the campus, and this is the cousin-in-law of Tita Vicky Fabregas. He's married to a Filipina from Pampanga. Very rich guy. Very, very rich guy. Nagsusupport siya ng mga feeding program sa Pampanga. And nirefer siya ni Tita Vicky Fabregas. So, na-meet namin. And siya yung mag-house kila Bobby. May bahay siya. Nag-house siya. For 1 week na naghahanap sila ng house. So, tutulungan niya. So, he has a lot of connections in Tel Aviv. He's been there. Yung wife niya kamamatay lang. Pero siya yung parang very, very first na mga Filipinos in Tel Aviv na nag-start ng mga business. Flight stewardess yung asawa niya. Nakita lang sila sa aeroplano, nagkakilala. And so, yun ang narcissist. So, yun lang. Isa lang siya. Pero ang caregiver, meron siyang nurse, Filipina din. Ngayon. So, he's 82 years old. He can still drive. This is my relative, my cousin. This is my cousin in Tel Aviv. 18 years. I just saw them in Facebook, while preparing for Israel. Ito yung anak nila na hindi natuloy kasi nagkakaroon ng mga minsan. So dapat mag-meet kami together. Pinunta kami sa hotel, na-meet nila lahat. And they're welcome. Pag pumunta, 30 minutes away from Tel Aviv sila sa mountains. sa mga triathlon, mga biking. Ito yung mga hiking, yun yung business niya. Tapos sa Mount Everest, napunta sa China, sa India. Yun yung asawa ng cousin. Yes, ito yung Jew. German Jew siya. German Jew. Kasi ito, ang anak niya, doon na napanganak. Tapos ito si Kai, ito yung soldier, sa New Zealand naman ito pinanganak. Pero hindi ko nakita eh. Anyway. Tapos ito naman, our last day, si Ping. Disciple naman to ng asawa ni Benedict Chanco Ortigas na meet namin last day tapos ng ENLI 1 and is part of a Messianic Jew service
Tapos, umattend siya ng devotional namin kasi Ano na-invite. sa Giver siya. Disciple siya. Sa Ortigas siya galing. Tapos, disciple siya ng asawa ni Benedict Franco. tulong mo sila sa atin? Yes, oo. Bali, sinabi nga namin yung church. So, sinabi niya rin marami pakinggan. Nag-invite din siya sa church para makita natin. So, si OJ, umattend dun sa isang fellowship na inorganize ng camp ng isang student ng Tel Aviv. So, sinabi nila sana to observe para malaman natin how possible it is. So, that's actually the last person that we met and connected siya. Victory talaga to. So, he's excited to see us and our plan there. Tapos ito na yung update ni Bobby. Ito na yung meeting agad. Kasi agad-agad pag-alis namin that week, yun na yung third Sunday. So, yan, umattend na siya at kapag-meet na sila na kilala niya lahat yung mga 43 organization. And sabi siya na this is a place, this is very near our hotel, so nakuha nila that you can invite the students. There's a parang coffee shop siya. It's big. There's a parang hall. Ayan. So, yan yung mga latest na ano. Tapos nakatira na sila with, meron siyang apartment. Tapos, may bomb shelter yung apartment. So, sige sila. Tapos, they're still trying to, si Bobby supposed to go home January. Pero, iba try niya i-maximize kung because of this travel agency nga, baka pwedeng sumama siya sa tour, punta ng Jordan, parang visa run, tapos babalik siya ulit. So, I don't know how possible it is. Para as Nemia and the kids will follow na lang kasi uuwi pa dito. Pero that's another option. Uwi muna, sila ni OJ, tapos babalik siya ng March. Sky is forming a team April. Okay? Maraming ngayon sila Larry, meron silang tour. Gusto nila dumaan. Sabi ko, binigay ko yung contact number with Bobby. Sabi ko kasi kay RA sila eh. Sabi ko baka title scared. Sabi ko, no, we would like to see them. So, and then sila, Tita Edna din pupunta din, December, we'd like to connect. Si, ano pa, hindi ko nabanggit. Tsaka, naubusan na ako ng bata, hindi ko nakunan sila Daniel Roseanne. So, siya yung may big church din sa Jerusalem na married to a Filipina, si Pastor Beret. They're so, very hospitable. Hindi na kami, pinakain niya din kami. Tapos may mga Pilipino, love na love yung mga Pilipino. And siya yung nag-connect, siya yung, well, yung testimony niya powerful. Model to ng doon sa Labanan before. So model. So medyo, siya to, medyo tsura. Leather jacket. Oo, talagang lagi man naka-leather jacket. Nakita ko leather jacket. Talagang sharp na sharp at talagang model siya talaga. Kahit matanda na. But anyway, tinry niya yung testimony niya, ang galing. Yung kapatid ng lola niya sa Holocaust, binaril sa harapan. So meron siyang bitterness, tapos ngayon ginagamit siya ni Lord to gather all the pastors. And in-explain niya lang why it's so hard to reach out to these people kasi galing sila, pati yung sa mga Christians din. Hindi sila ganun ka-easy to So, sinare niya lahat yung, tapos nung pauwi na kami, kung just because of that, no, yung tour namin, kasi nung una, nangungulit lang si Marites, sabi ko nga, hindi na tayo Jerusalem, hindi na tayo. Ulit ako, pinamit pa sa isang pastor na gusto magpa-cover, ganda, mayroong sariling church, pwede gusto yung mag-school dito, open siya, may family, parang Middle Eastern, siya. Pero nire-Richard na Jew at saka Muslim. Pinasasama niya sa church. Tapos equip siya talaga, may mga knowledge siya about anyway, sabihin na rin namin just for the sake, kasi siya naman nagkakawalit sa amin si Marites. Pero nakita ko yung heart nung pastor. Ganda nung heart niya. Tapos itong si Daniel Ross, ito na yung last, kasi babiyahe na kami, dapat 5 o'clock, alis na kami, tuloy kami 8 o'clock na gabi. Because of this. Pero, tuntua ako kasi yung nung nag-Russian itong si Bernie, you speak Russian. Oh, yeah. Sabi ko, you speak why? Sabi niya, church Kazakhstan. India, Kazakhstan. We have 5 pastors in Kazakhstan. Sabi ko, what? So, binigay niya sa akin yung contact. Sabi niya, we've been trying to go there. I invite in Almaty. I have another contact in Kyrgyzstan. I'm going there every year, sabi niya. So, nakonta ko na rin si Bishop Maxim
Boxy Low. Nag-reply na nga agad, when they're coming here, what they need. So, anyway, just for that reason, natuwa na rin ako kay Marites. Pero si Marites talagang sold out siya talaga, and siya yung nagdala ng joy din sa team. Na-miss nga namin nung hindi siya napunta ng Tel Aviv. Pero, sabi ko sa kanya, you join the embassy, para lang you meet. Kaya nag-aaral siya ng Hebrew language. And sabi ko sa kanya, kasi pare biro-biro, hindi ko na alam kung bibiro siya o sabi ko, we really need you. May na-born again pa isa, si Merly, na siya rin sa campus. So, kailangan ng babae na mag-continue follow. Gusto magpa-follow, nurse na Jew, ganyan. So, we really need somebody, a woman, to go there. Si OJ, nung bandang una, sabi niya, tatry ko lang, kuya, sabi niya, tingnan ko lang. Pero nung first day, kinausap siya, bro, sabi niya, binilda ko yung Tel Aviv. Sabi niya, so easy. Sold out na siya bago ako umalis. Bro, pag nakabalik na talaga ako. So, nakabalik siya, papaalan na siya pagbalik na. Yun, sabi niya kay Gilbert. So, anyway, that's it. It's ano na talaga, may regular meeting na siya, small group, si Bobby, tapos may connection tayo sa embassy. May mga connection tayo mga churches, we'll see how it's being done. Basta si Bobby naman sold out din siya. Medyo ang challenge lang talaga sa kanya yung sa likod niya. Mabalot siya lumakad. So, pinag-break na sabi ko, ganun ba? Kasi parang minsan in-pain siya, nag-stretching lang daw siya. So, sinabihan ko rin si Nemi, sabi ko, si OJ natatakot din kasi pag naiwan siya doon, paano gagawin ko dyan? Kasi parang pag sa gabi, parang nag-stretching siya, uul. Nagigising ako every night halos. Kasi kinakabahan ako nga, sabi, so yun lang yung medyo. Hindi, nandun sila dalawa sa isang pang. Ako nandito sa sofa ako, ako na rin sa sofa. Pero narinig ko sabi niya stretching ko siya. So, Pag nilalamig kasi. baka ganun. Tapos, inubo pa siya. So, umuubo siya. Pag umubo ka, di ba gaganon? Sakit. So, every night halos. Sabi ko, nag-pray namin siya. Sabi ko, okay ka lang, maiwan kayo dalawa dito. So, Nagdala siya ng medication. so, doon siya, meron mga medication. And meron naman travel, siya. So, lahat okay naman siya. Tapos si Bobby talaga nag-change siya kasi may team, tapos nakita niya lahat yung Tel Aviv. Iba yung alam niya, tapos may team, tapos may mga support. So, I think it would really be good na kung may April, sila Chan and Rosa hindi nakasama. Sama kay Sky. Tapos, at least alam na natin ngayon. Pati yung mga dating, baka hindi nadala yung journal. Dinala ko yung sa akin, walang problema, ito yung Bible. Dinala ko, wala namang problema. So, sabi ko next time, natatakot ka sila, baka halugugin yung bag, or Ay, dalugugin ang bag mo. Sabi ko, it's okay. Hindi nyo ginawa proper orientation nyo. Dahil ako nga nagsabi sa kanila. Pero, Kahit ka sa China, dala-dala mo pa Bible mo, okay lang. t-shirt, kasi first time lahat. So, parang, Wala problema yun. then sabi ko, Kahit mag-Jesus ka pa all over the place, walang problema. oo nga na, umuwi kami. Siguro mga Kasi galing 50 mo tayo. American na tatanda. Yeah. Church in Jerusalem. Yeah. Talagang hindi dapat. Pero yung one thing pala, nung nasa airport na, kasi nawala ako 2 days na, kahit ako sa kanila. So medyo, tinry ko yung taxi from the hotel, tapos train. So nakita ko yung train, very easy siya, mas mura kaysa yung $40 na recharge ng taxi. US Ako lang parang 15 shekels yung train, tapos 40 shekels yung taxi. So, kaya mo na kung basta ano lang yung times 10 na. Bro, panahon namin, bago yung train, tinitesting, walang bayan ako. In and out na kami. Tinetesting. Everywhere we go, Ang ganda free. ng- to the airport? Hindi pa to the airport at that time. Oh, may bagong train to the airport. Oo, ang ganda. Sabi ganda ng train 15 nila. seconds na saan? Grabe to. So, then anyway, pagdating sa airport, ang ganda din. Hop in, hop out. Tapos walang nangyayari the whole time na pinipipray namin protection nung nando kami. Walang nangyayari. Nung nasa airport na ako, very tight security, di ba? 2 beses sa bukas yung bag. Pero bago lang, pipila ka pa na ang daming question. May So, ganyan siya, American, Korean, Japanese, iba-ibang nasyonal, may Palestinian pa sa harapan mo, natama pa.
Palestinian pala, duubaran pa lahat. So, madidili, matagal, di ba? Naririnig ko yung mga tinatanong, what did you buy? Where did you leave your, saan mo pa, ganyan, sa mula sa kita, daming. So, naririnig ko yung iniisip ko na yung sasabihin ko kasi parang nakakatakot yung nagtatanong. Tapos nung nakita sa akin, oh, Philippine, tour? Yeah. Tour sa kung may di ba sa akin, parang, grabe, yung mga kaba ko sayang. Tapos pagdating din doon, nung na-extend niya yung bag, biglang sabi, everybody in one corner. Pinunta kami sa isang corner, yun na yung missile na na-intercept, yun yung exact. Hindi namin sinasabi. Tirahin yung airport. Oo. Tapos maya-maya, nag-break na ng news na na-intercept na. Saka ako naglamig nung sinabi, pero buti tapos na. Nung actual, Pinapatabi sila. ito na lang, kalma lang, everybody. So, punta naman kami. Isang corner lahat. Ano nangyari dito? Hindi naman lahat ng missile na intercept. May 3 out of 10 ganyan. Eh, tapos, target talaga yung airport. tapos ito bro, di ba, siyempre, okay na, di ba? May intercept na. Sasakay ka sa plano. Ano mali mo naman? Di ba? Pagka mga 2 hours away na kami lumilipad na, tsaka lang ako nakikita. Kasi sinabi na, in-intercept ko yung yung andyan lang. Tapos nag-Facebook ako agad kila. Pero malaking bagay yun na yung matamaan yung plane. Kasi mo yung population. Puro hero ka doon. Intercept ng plane. Eto pa, bro, nakakatawa pala kasi nag-Twitter ako, di ba, concern ako sa team. Sabi ko, bro, ganito nangyari, na-intercept. Tapos nag-reply si Bobby, sabi niya, ka dito, nakita namin, naglilipad. Kaya hindi ko pala tapos. Kaya kinakabahan ako hanggang hindi lumilipad na malayo na yung plane. Kasi hindi ko alam kung baka abuti. Isa pa lang nung paalis ka na sa first day. Nasa nag-check yung lagi. Sa first day pa lang yun. Yun yung first. Tapos sabi niya lahat, the next day marami pa. Tapos first time nila yung city tinitira kasi Gaza na dati. So, first time after Gulf War. So, talagang praise God talaga sa prayer ko. Exciting talaga. Pero sila hindi natatakot. Kalmado sila. Tapos sabi nila, Bobby, dito kuya tulungan pag may mga bomb shelter. Bawat building may bomb shelter. Pag nakita ka naglalakad, nagsayin, i-guide ka nila. Hindi sila kalmado, i-guide ka lang sa bomb shelter. Hindi natatarag ka. Sanay. Tapos kahit hindi mo yung area, naglalakad ka, puprotektahan ka. Ganun yung mga views ko. So yung may small group na tayo ba? Oh, may meet ni Bobby na yun, si Frank Bolton, at saka yung taga Burma. Mimit niya na. Tapos hindi ko nalimutok si Bing. Si Bing yung Pilipina na caregiver. Nangiyan na like natin. Pero sa Israel ba, is that something we can broadcast or is ano ba? As far as everything Hindi muna. District pa din. Ang pinapakilala ni Bobby pa rin na nirepresent niya pa rin yung travel agency. Ganyan. Pag medyo okay, comfortable yung mga kung sino lang. Yung pag medyo kilala mo na, pwede na yun. So mga Twitter, Facebook, wag muna. Parang tour lang muna lumalabas. So muna yung parang small group, yung small group. Hindi pa nila. Tsaka yung campus, medyo sabi nila nung last day namin, nagtatanong daw yung iba. Kasi sabi ko yung museum, di ba? Yung museum, isang araw lang paikot, yung pang 3 araw na. Are you also going to museum? Tinatanong sila. Sabi ko lang yung just going around the campus, ano mo pa kaya lang dito? So wala kang ginagawang masama. So, medyo gano'n lang sila na nakita na, oh, you're always here. Kaya kapag, oh, just